Huwag na ulit ha. Huwag na ulit ha. Lapit-lapit nga tayo konti. Wala ba kayong trabaho ng dalawa? Ikaw may trabaho ka. Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na nababagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Nagmamano ka sa pier? Batang pier ka. Ba't ka pa dumilihensya sa highway? Nagdadilihensya ba kayo sa highway? Hindi na. O ikaw naman, anong trabaho mo? Nagmamantika sa kapulong. Pag walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Nyumanyangga ka ba? Tumotorotot ka ba? Tigilan mo na yan. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino. Pero bawal ang nyumangga. For sure, pagka tines ka namin ngayon, positive. Gusto mo magkatrabaho. Huwag na ulit ha. Huwag na ulit ha. Huwag na ulit. Okay? O sige. Gusto mo talaga magtrabaho. Ano pangalan mo? Ikaw yung Aaron. Ganda katawan nito. Pwede mag-DPS to. Alam mo yung DPS? Ano? Hindi lang magwawalis. Katulong na naglilinis para maging maaliwalas ang pamayanan na. Sa madalit salita, dampot pukol salo. Ano yung nga to kay, dali nyo to kay ano? Andiyan ba si Kenneth? Okay, dali nyo to kay Kenneth. Ano ka? Ganap ka ng trabaho. Siya, may trabaho naman. Trabaho ko na lang sa gobyerno. Promise, gusto mo talaga magtrabaho. Walang cake, walang biro. Sige, trabaho ko na lang sa gobyerno. Ikaw naman, bumalik ka na lang doon sa private company. Iwasan nyo na yun, ha? O sabihin nyo na tropa ron. Ako, baka makakalawit ko sila. Sayang naman. O dahil wala namang complainant dito, o kay Samonte, ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least, malaman lang ng tao. O, halimbawa, itong mga to, biktima kayo, o hindi file a complaint, then asuntuin natin legally. For the meantime, pinaimbitahan namin kayo, kasi sikat kayo. Lamang kayo ng TikTok, saka Facebook. 5.4 million. Mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Ha? Huwag nyo na ipakita sa TV yung magulang. Ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Alam mo naman niya, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, saka TikTok, kayo naman ang mabas. Ngayon, ang gagawin mo, ewan ko kung nasa kalsada ngayon si Kenneth. Alamin nyo na lang, kung nandiyan si Director Kenneth, kailangan namin ng malalakas ang katawan para maghakot ng basura. Hindi naman basura, like basurero tayo. Bagay, ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor. Totoo naman. Sayang Ganda ng katawan mo. Magtrabaho ka sa gobyerno ngayon, taong gobyerno ka na. Dalhin to kay Kenneth today. Pero simula ngayon, kasi pag tines naman kita, talaga magpa-positive ka. I'll give you a chance. I just wanted to be just. Buti naman, nag-cooperate kayo ngayon na inimbitahan kayo ng pulis. Chief of Staff, dalhin to kay Kenneth. Smart. Entrego nyo to sa magulang nila. Buo nyo nakuha, buo nyo isoli sa magulang. Yung magulang, Toits, ni Aaron, dalhin sa opisina ni Kenneth, mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapag-hire ng bulto-bulto kasi wala pa kaming tsape. Pero meron kaming kailangang physical o mga individual na willing maghanap buhay, magtrabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa live ni Mayor Isko Moreno dyan po sa loob ng Bulwagan sa loob ng Manila City Hall kung saan piniresenta niya po itong dalawang suspect dito nga po sa kumakalat na video at nag-trending pa nga ito nung nakaraang taon kung saan nagkaroon po sila ng 5 million views ata sa TikTok at saka sa Facebook. Ito po yung dalawang suspect na nag-trending doon sa R10. Yung R10 po matatagpuan natin sa Tondo kung saan dinadaanan po to ng mga trucking, yung mga malalaking truck. Ito nga pong lugar na to ang pinaka kinakatakutan po ng mga driver po ng truck dahil diyan po nangyayari yung mga milagro yung harap-harapan po nilang sorry for my term, harap-harapan po nilang pagnanakaw, pang-hold up. So diyan po nangyayari yon sa R10 at hindi naman taliwas sa ating kaalaman na talagang delikado po yung lugar na yan para po sa mga biyahero natin. At yung iba nga napeperwisyo talaga, minsan binabasag pa yung salamin, hinahampas yung side mirror, binubuksan yung loob ng likuran ng truck, sinisira yung mga kandado o kung ano pa yung pwede nilang makuha dito sa loob ng trucking at kung ano pa yung mapapala nila dito sa mga driver. Kasi dito yung usad ng
trapiko dito ay dahan-dahan lang, no? Kaya talagang nakakasampa itong mga kabataan na ito, no? Pero itong dalawa naman na 'to, mga kababayan, hindi talaga klaro yung ano nila yung ginawa nila. Basta may hawak daw silang tubo at wala naman daw silang inano, parang siguro nanakot, nag-trip, parang ganyan yung mga kabataan diyan. At yan po yung nagdala sa kanila diyan, no? Talagang pinahanap po sila ni Yorme Isko. Sa kanyang pag-upo bilang bagong alkalde ay nangako po siya na pumanatag po ang kalooban ng mga taong naging biktima diyan sa Arten. So isa-isa na pong hinahanap na yan ni Yorme Isko, at ito nga pong dalawa na ito ay mabuti ay nakipag-coordinate dito sa ating bagong gobyerno sa Manila City Hall at sa mga kapulisan upang sila ay sumurrender na, no, at hindi na pahirapan pa yung gobyerno. So humarap sila diyan. So hindi ko lang inaasahan, mga kababayan, at hindi inaasahan to marahil ng mga makakapanood dito, na ito po yung magiging reaksyon ni Mayor Isko, no? At ganito yung magiging bukod sa kanyang reaksyon, ganito yung magiging action niya. So isa po dito po sa dalawang suspect na nahuli ay binigyan niya po or bibigyan niya ng trabaho dito po sa gobyerno. So grabe, no, itong si Yorme Isko, matapos na mamerwisyo itong mga kabataan na ito, meron pa ring puwang dun sa kanyang puso at paniniwala na bigyan pa ng pagkakataon itong kabataan na ito na baguhin yung kanyang buhay. So eto, mapapansin nyo, mga kababayan, na dito sa kanilang pag-uusap ni Yorme Isko ay matipid lamang po yung sinasagot na itong mga kabataan, pero itong si Yorme Isko bilang isang alkalde at bilang isang ama din ay pinapangaralan niya din po itong mga bata, no? At ito nga po, mga kababayan, sa pagbibiro niya, 'di ba, sabi niya nga papaluin niya nga lang daw itong mga bata. So pinalo niya sa kamay, parang sign lang na mahal sila ni Yorme, no, na hindi sila gustong saktan, at ayan nga, ayaw din silang ipakita masyado dahil ayaw naman silang ipakita talaga sa social media at sila ay i-bash. Gano'n na din po yung kanilang mga magulang na hindi na din pinakita sa social media, sa television, upang maiwasan na din po yung bashing after po nitong pagpapakita. So itong ginawa naman po ni Yorme, mga kababayan, ay isa lamang hakbang para ipakita po sa publiko, lalo na dito sa mga kabataan at sa iba pang mga gumagawa ng ganitong mga eksena diyan sa Arten o sa iba pang lugar dito sa Maynila, na wag ng pamarisan, no? Dahil meron na pong gobyerno sa Maynila. So hindi kasi maganda itong ginagawa nila, no, dahil nakakaperwisyo 'to, mga kababayan. Lalo na yung mga driver na yan, hindi naman talaga lihitimong taga Maynila yan, eh. Yung iba diyan taga probinsya pa at nangangamuhan lang. At kung nanakawan sila, maaaring yung ninakaw nitong mga tambay diyan sa Arten, yung mga loko-loko diyan, ibabawas o ikakaltas pa sa kanilang sahod. So kawawa naman, no, dahil may pamilya din tong mga driver na 'to. Kaya mabuti na lang itong ginawa ni Yorme, at least nabigyang pansin at matapik man lang natin itong mga manonood dito sa ating video at nung nakaraan sa kanyang press con, na may gobyerno na po ang Maynila at hindi na po nila dapat gawin pa yan, dahil sila po talaga ay may kalalagyan at hindi nagbibiro ito si Yorme. Sa kabilang banda, mga kababayan, ito nga pong isang suspect ay nais niyang maging kabahagi po ng DPS. So alam naman po natin yung DPS, ito po yung Department of Public Waste, Department of Public and Services. Sorry, yun po yung meaning ng DPS. Correct me if I'm wrong. So sila po yung nakikita natin dyan sa lansangan na naglilinis, kinukolekta yung mga basura, pinapanatili po yung kalinisan. Hindi lang po yan regarding sa pagwawalis or what. Sila po yung inaasahan natin when it comes sa mga clearing operations. Yan, sila po yung after niya na naglilinis tuwing may bagyo, declogging, na ngayon naman ay talagang very rampant ngayon sa ating kasalukuyang sitwasyon, na yung mga kanal po ay talagang sobrang barado na naman. At since tag-ulan na naman, mga kababayan, ay talagang inaasahan po natin yung matinding pagbaha na naman sa Maynila. Kaya itong si Yorme Isko ay
ni-utilize niya na po lahat ng kaya niyang gawin para i-declogging. Nanawagan na din siya sa mga barangay, punong barangay, na lahat ng barangay sa lungsod ng Maynila ay magkaroon ng every week na declogging o clean up drive sa kanilang lugar para maiwasan po natin yung pagbaha. So, ito lang mga kababayan, magandang simula ito para dito sa bata na to, no, na naging suspect, na mabigyan siya ng pagkakataon na baguhin yung kanyang buhay. At since siya po ay nasa gobyerno na, no, tuluyan na pong magbago ang kanyang pananaw sa buhay, at maging halimbawa siya ng isang kabataan na binigyan ng another chance ng ibang tao. Actually, hindi kakilala to ni Yorme Isko, pero muli siyang nagtiwala, no, na in-endorse niya pa nga kay Sir Kenneth, ah, na siya po ay mag-apply para sa posisyon bilang DPS, para siya na po ay maging abala at maging makabuluhan po yung kanyang ginagawa sa araw-araw. So, saludo ko dito kay Yorme, no. Magandang halimbawa talaga to si Yorme Isko, no. Akala ko talaga galit na galit si Yorme nang mahuli ito, pero kalaunan ay lumambot din ang kanyang puso at nanaig po yung pagiging ama niya talaga, no, yung pagiging ama ng lungsod ng Maynila, at ayaw niya pa rin na mapahamak. Kahit na ganito na nakagawa ng hindi maganda, ay pantay pa rin yung kanyang pagtingin, no. Binibigyan niya pa rin ng pag-asa at hindi niya hinuhusgahan yung buong pagkatao nitong bata na to. So, malaking bagay yan bilang isang leader, mga kababayan, na siya po ay pamarisan, no. At huwag basta humusga dito sa mga nagawang pagkakamali nitong kabataan na to. At umasa naman tayo, no, na ito ay pahahalagahan nitong bata na ito, at napakaswerte niya dahil ito lang ang nangyari sa kanya. So, napatawad pa rin siya, at bukod diyan ay nabigyan ng pagkakataong mabago o baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtulong po ni Yorme Isko. So, comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo itong ating reaction video, at kung gusto nyo pang dagdagan. Maraming salamat, at magkita-kits po ulit tayo sa susunod. Manila, God first.